Buenos dias, damas y caballeros. Durog itong si Davao Congressman Paulo Duterte kay Congressman Tino at kay Representative Terry Ridon ukol dito sa Miss Universe tour niya in 17 countries all over the world. So maganda itong patutsada sa kanya ni Congressman Tino na sinabi, Antonio Tino ng ACT Teachers Party List na sinabi, ano ka ba, Miss Universe ka ba? O congressman ka ba representing the District of Davao? Grabe nga ang baha dyan sa Davao. And yet, pa-banjing-banjing ka all over the world. Hindi mo pa nga na-account yung 51 billion na flood control funds mo na natanggap ni Pulong nung congressman pa siya. Nung nasa pwesto pa yung tatay niya at head ng Finance Committee si Pulong. So sabi ni Tino, delikado pa nga yan. Delikado pa nga yan na bad timing yan kanya, yung trip niya dahil as we know, hindi lang siya humaharap sa kasong drug smuggling as filed by Senator Antonio Trillanes sa Office of the Ombudsman. May hinaharap rin siya panibagong kaso na inexpose na nga nila Tino at pinorward na nga nila sa Independent Commission for Infrastructure. At ito ay yung nakita nilang 4 billion na anomalous flood control project sa distrito ni Pulong, kung saan dalawang kontraktor, kumbaga yung isang proyekto two times tinapos na yung proyekto, humingi pa ulit ng budget sa gobyerno. So syempre yung second budget na yun, sa bulsa na lang yun kasi tapos na yung proyekto pero in the second year humingi pa. And then humingi rin ng budget para ibigay sa dalawang kontraktor, pero iisang project ang gagawin nila. So marami, at yung mga unfinished projects, yun, maraming ibang mga substandard projects, 4 billion. At in-invite na nga ito si Pulong ng ICI. Kaya lang dahil walang pangil itong ICI, wala sila nagawa nung hindi sumipot si Pulong at sinabi wala naman power sa kanya ang ICI dahil under ito sa executive, samantala siya ay nasa legislative branch of government. Kumbaga independent daw. Kuno. Alam naman natin hindi. Tingnan nyo paano nila maniobra yung Supreme Court sa kaso ni Sara Duterte sa pagpatay sa impeachment. So yan at sabi ni Tino, harapin mo muna yung kaso mo at very suspicious. Pero alam nyo, ang balita na kuha ko dyan ay ginawa na rin ito ni Pulong nung March. Parang nakikita na kasi nila sa nilalangaw na rally nila na nababawasan na ang suporta sa kanila dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, naghihirap ang tao Naghihirap ang tao. You have to be here in the Philippines to feel poverty. Pero yung mga kababayan natin sa abroad, yung mga DDS sa abroad, they are detached from reality. Kumbaga, hindi nila alam gaano kahirap ang buhay dito dahil nasa abroad sila. Kaya tuloy pa rin yung mga suporta ng mga OFW. So, meron tayo nahagip na balita na itong trip talaga ni Pulong is intended to shore up, to increase support, to draw support from OFWs. Kasi alam nila yung mga OFWs natin, mga numbering and mga PhilAms, PhilCanadians sa Europa,
marami rin, may mga digong supporter sa Asia. Ito mga kababayan na natin ito, they number from 15 to 20 million. Malaking numero talaga yan. 15 to 20 million. At dahil sila ang normally sumusuporta financially sa pamilya nila, kaya kung anong sasabihin nila, lahat tayo, hindi ko kayo padadalaan ng remittance, hindi ko kayo padadalaan ng sapatos, ng pantalon, ng mga canned goods, ng mga tsokolate, mga Toblerone. Hindi ko kayo padadalaan yan. Kung hindi kayo boboto or susuporta kay Digong tayo lahat. So, i-plus mo na lang yung 20 million times 5 family members. Malaki yan. Malaki yan. So, that's already mga 800 million, di ba? Di ba? Hindi mahina tayo sa math. Pero baka ganon, kung 5 family members, So, hindi naman lahat ng OFW. Sabihin mo na lang na sabihin natin, mga OFWs, kalahati, mga 10 million. Kasi ang masaya sila kay Digong, pinaparandam sila na parang tao sila kasi yan talaga ang nakita na nila Digong, yung formula paano suyuin yung mga OFW. Nakita nyo na last place ni Digong, bago siya nakulong, bumisita muna siya sa sa motherland niya na Hong Kong na part na ng China. At dyan tinanggap siya with open arms ng hundreds of OFWs. Yun lang, umuwi siya. Yun, na-surrender na siya tuloy sa The Hague. So, kumbaga, dyan na lang ang last hope nila para palakasin. Kaya no wonder itong mga lugar na pinuntahan ni Pulong ay the same place na pinuntahan niya nung March at ganun pa rin na malalaki rin yung mga OFW communities dito at ito ay at si Sara rin dito lang rin umiikot sa mga lugar na ito. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, marami rin dyan, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore. Yan, marami talaga mga Pilipino dyan. So, yan ang he's there to draw up support para hindi naman natin nakikita gaano mga meetings binopost nila, pero ganun pa rin ang ginagawa niya. So syempre, while there, siguro magde-deposit na rin o mag-withdraw o mag-move ng accounts nila. Siguro meron rin sila mga bank accounts sa mga bangko na ito, or kaya meron dito rin sa mga bank accounts dito nilalagay sila Michael Yang, mga drug lords na Alan Lim, Peter Uy. I'm sure tuloy-tuloy pa yung operations nila ngayon, kasi hindi pa naman sila nahuli-huli. And then also siguro ito rin sa mga lugar nakikita ni Pulong na isa dito, baka nagbumibili na rin siya ng mga bahay sa mga lugar nito para kung maglabas na yung arrest warrant sa kanya, either by the ombudsman sa flood control anomaly, or kaya by the ombudsman regarding sa issue ng smuggling of drugs. So at least he will really be able to escape, or baka isa sa mga to escape the long arm even of the Interpol, kasi meron baka gagawin niya lahat para bumili na rin mga golden visa o golden passport sa lugar nito para maging citizen na rin siya. Para kahit bawiin pa yung passport niya, may passport pa rin siya sa mga lugar nito, kagaya ng ginawa ni Saldico sa Portugal. Yon, So, pero ang sabi sa atin ng source natin,
this really has to do with the recruitment and the increase of or the effort to strengthen yung failing support nila, yung failing support. So yun po ang nakuha natin balita dito. I-play ko pa sana sa inyo yung video ni Congressman Tino, pero we will play that later kasi nakita ko lang, hindi ko pala na-charge itong baterya ko. Nasa pre-recorded vlog lang kasi tayo dahil may magbabanding pa kami dito ng pamilya kasi we come together dito sa rest house namin. Naging ginawa ng permanent house. Pati ng mga anak namin who live in our other houses in Pasay and Quezon City, pero every Sunday we come together. Kaya pre-recorded vlog lang ito to come out at 12:30 or 1 o'clock so that I can have time with them. So thank you very much everyone for watching. Babalikan natin yan, si Tino, pag ma-charge ko muna yung baterya ko. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.